'pag si Lord na talaga yung nag-move sa buhay mo. Parang si Lord na talaga yung nag-lead sa'kin na dito ka, para dito ka, parang gano'n. So, hanggang nagtuloy-tuloy na yung mga projects na hindi ko na siya napigil, ka-partner. Hindi ko na siya Hindi naawat mo na kayang talaga. pigilan yung plan ng Oo. 'Pag si Lord talaga ang naggawa talaga ng plano para sa buhay mo, hindi mo Oo. kayang labanan. Kaya nga. Lumaki ho siya sa pamilyang mahilig magluto at kumain ng masasarap na pagkain at nahasa na siya sa kusina mula sa pagkabata. Noong 2007 mga kapartners, pinili niyang gawing propesyon ang kanyang hilig sa pagluluto sa pamamagitan ng pagkuha ng kursong culinary. Wow! Mula sa pagsiserve ng party trays sa private individuals at celebrities, unti-unti niyang pinalawak ang kanyang serbisyo. Taong 2022, natupad ang pangarap niyang magbukas ng sariling restaurant at noong 2023, itinodo na niya ang catering service, patunay ng kaniyang dedikasyon sa paghahatid ng dekalidad na pagkain. Go ahead, Kapartner Wella. Ayan, andit mong kasama ngayon ang owner ng Kusina A Restaurant, si Chef Amy Christine Lorenzo. Welcome sa Patok. Hi, ka-partner Cherry and ka-partner Wella. Yes, Baka Kapartner. meron kang gusto i-shout out bago ang ating Q&A. Yeah, shout out dun sa Kusina A team ko. They're watching right now sa restaurant. Hello! Hello everyone. Yes, napakaganda ng ating topiko ngayong hapon na ito, from employee to employer. Ayan. So, bigyan nyo kami ng kaunting background nitong journey ni employee papunta sa pagiging employer. Well, I started out my career as a pharmaceutical medical representative sa Abbott. Pharmaceutical industry. And then, until, I transferred from different companies. Talagang corporate yung background ko, from pharma to FMCG, to tech. So, sales talaga yung background ko since then. And then, while being a med rep, gusto ko lang mag-culinary kasi passion ko talaga. Passion ko talaga si culinary. Pero wala naman akong solid na plan to make it as a business when I took up culinary. So, every weekends, Saturday and Sunday, whole day yun, sinasacrifice ko yung rest day ko. Because I really wanted to took up culinary at that time. Yun, nagtuloy pa din, corporate background, corporate industry, sales pa din, ganon. And then, fast forward. So, ni-launch ko na si Kusina A as a brand 2014. And nung time na yun, ako lahat. So, ako yung mamimili. Ako yung magpe-prep. Ako yung magluluto. Ako rin yung magde-deliver. Ikaw lahat. Kasi wala pa naman yung mga delivery services at that time. Sabi ko, parang hindi yata maganda tong ginagawa ko. Baka pumanam ako na maaga. Sige. Walang pahinga. Oo, walang pahinga. So, yung time na yun, may mga celebrities ako, may mga nagpa-follow sa page, nag-order. Ako rin mismo nagde-deliver sa kanila, ganun. Na-enjoy ko naman. Yun na nga lang talagang super pagoda. Yun. So, pinost ko muna siya for a while kasi mas maganda yung opportunity ko sa corporate world at that time. And then, pandemic came. Ayan na yung mga... Bawal lumabas. Bawal lumabas, diba? So, yung mga friends ko, yung mga close friends ko na nasa pharma pa at that time, they really encouraged me, uy, relaunch mo na si Kusina. Sayang naman. Ang dami daw nilang budget para sa mga doctors nila. Door to door kasi mga delivery nun eh. Bahay-bahay technically ng mga doctors. Sabi ko, ang hirap-hirap yung mga kuha-kuha ng mga mayor's permit, BIR, mga ganun. Natotoxican ako dun sa fact na, tsaka okay naman ako financially. I mean, maganda yung income ko at that time. Parang feeling mo di mo naman need
hindi ko siya need talaga. Hindi ko siya need ng time na yon. Very stable naman. Tapos, kahit pandemic, okay yung work ko kasi tech company kami. So, parang na-prepare kami for pandemic eh. So, mas kailangan kami lalo ng industry at that time. So, I have nothing to worry about my job, my financial stability at that time. Pero yun na nga, the opportunity came, sabi nga, 'di ba, pag si Lord na talaga yung nag-move sa buhay mo. Parang si Lord na talaga yung nag-lead sa akin na dito ka, para dito ka. Parang ganon. So, hanggang nagtuloy-tuloy na yung mga projects na hindi ko na siya napigil, kapartner. Hindi ko na siya naawat Hindi mo na kayang talaga. pigilan yung plan ng Oo. Pag si Lord talaga ang naggawa talaga ng plano para sa buhay mo, hindi mo kayang labanan. Kaya nga. So yun, I was really nagpray talaga ako na maigi nun. Kasi with the current employment, okay naman ako, okay yung pag-provide ko, ganun. Kasi naisip ko, how can I help the community in the midst of pandemic? Like, pagka halimbawa, lalabas ako, mamimili ako, nakita ko ang dami naglalakad lang kasi walang tricycle, walang public transportation at that time, di ba? Maraming takot. Oo, hindi. Tsaka binawal yung mga tricycle, jeep, ganon. Ang daming namimili, ang bigat-bigat ng bit-bit nila. Parang minsan gusto ko, sakay na lang kayo. Yung parang, pero hindi rin, di ba? So, sabi ko, kawawa naman yung mga tricycle driver, yung mga jeepney driver, paano na sila, paano na yung families nila. So, at that time, ang dami nag-convert from yung mga passenger vehicles, kinonvert nila, bawal ba mag-promote? Hindi ko Okay pa promote. Yung lalamove sila, ano nga ba yun? Borzo, yung mga ganong mga courier services at that time. So, sabi ko, matutulungan ko sila kapag nagde-deliver sila ng food ko. So, yun, ganun na nga yung naging way ko. In a day, siguro maghapon may mga, ang dami talagang riders na nasa labas ng bahay namin. Tapos, hinahire ko na rin yung mga kapitbahay na tumulong dun sa pagpiprep, pagluluto. Yun, dun na nagtuloy-tuloy. So, sabi ko, ito na yung pinagdadasal ko na paano ako makakatulong sa community. Yun. Tapos yun, nag-resign na ako. Iniwan ko na yung magandang posisyon ko doon sa company. Gaano kahirap ang pag-decide? Ay, nakakaiyak. Ilang araw, oras, o weeks? Months yun. As in, alam mo yung takot na naiiyak ka sa takot na talagang Pa hindi ka sure sa future mo. Oo, kasi 'di ba syempre pagka sanay ka as an employee, expected mo, budgeted mo, ito yung every 15th and 30th, ito yung amount na papasok sa akin, ito rin yung expenses ko. Ang dali magplano financially pagka employee ka. Pagka nag-business ka, hindi ganun kadaling mag-project ng income. Pero expenses mo, projected na projected. Alam na alam mo. Alam mo, 'di ba? So, yun lang yung talagang major na kinakatakot ko, especially na may pinag-aaral ako, college at that time yung daughter ko. Hindi naman pwedeng tumigil ako sa, di ba, sorry anak, wala tayong benta ngayon. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, yun talaga yung pinaka-kinakatakot ko nung time na yun. Kaya, ang tagal ko talagang nag-decide and took the leap of faith. Yun siya. Talagang, So, faith lang talaga para mag-start ng fully. Oo, talagang, pag business talagang, anuhin ka talaga, susubukin talaga faith mo. Yun talagang, minsan nasa edge ka na, tas, Lord, kayo na bahala. Ganun. Pikit ka na lang, yun na. And the Lord provides as He promised. Yun. So, yun ang history ni Kusina A. Oo, leap of faith. Bakit si Kusina A? Well, kasi, ang background ko is, ang course ko sa UST is Business Administration. So, may marketing component din yan, diba? So, when you think of a name of a business,
name pa lang, dapat alam na nila. Kung ano yung product. Ano yung product, what are you doing, 'di ba? Parang what do you offer? So ano ba yung magandang so kitchen, yun. So doon ka na relate. I use the CUCINAC kasi Christine. Amy Christine my name. And then A, sabi ko parang A kasi bukod dun sa Amy yung name ko and the entire family is A din yung yung name. A kasi 'di ba parang it symbolizes your alpha. Parang leader, parang gano'n. Una. So yun. Tapos parang it creates curiosity eh. Yung mga customer namin tatanong, 'di ba? Bakit kusina eh? Yun. So magsa-start yung doon, conversation. Yun, ganun siya. Class A, parang gano'n. Oo, class A. Di ba? Yung parang gano'n, leader, alpha, yung mga gano'n. Yan siya. So, ano-ano ang mga ino-offer ni Kusina A? Okay. So, Kusina A, ang talaga, fusion. Actually, I don't want to be put on a box na kailangan Filipino cuisine lang or Japanese cuisine lang, ganon. So, kaya I decided na fusion siya, mixed siya. Kasi, dahil nga sales ako, di ba? Parang na you really have to be flexible sa customer needs. Yan siya. Kasi pagka like, yung mga customers ko kasi usually, meron kang ganito, meron kang ganyan. Minsan sinusubok ka ba? Minsan kahit wala, meron. Meron. Kung kaya naman namin gawa ng paraan. Yun. Kaya kaya ayoko magpakulong sa isang cuisine lang. You really have to be flexible. So, ito nabanggit nila yung mga bestsellers. Lechon de Pugon Kare-Kare. Yes. Oo. At ano-ano pa itong bestsellers? One of the bestsellers na talagang binabalik-balikan sa amin ng customers is yung ribs, our American barbecue ribs namin. Yun, ang dami talaga naming customers doon na kahit Laguna-based kami, may mga taga Makati na regular umu-order. As in. Oo, ganon. Na hindi ko alam kung, talagang refer na lang. Refer na lang kung hindi ko na minsan tinatanong, how did you discover us? Yung mga ganon. Yun, tapos, salad, cranberry almond salad, yan. Isa sa mga bestsellers namin. Herb chops, and then the pancit sisig is also, parang, okay to. Parang ganun. bago, pancit sisig. Yes, pancit sisig. Sino nakaisip niyan? Well, may nakainan na akong ganun before nung nag-office ako. So, may nag-order. Okay, tawa. Sabi ko kasi, fan ako ng sisig eh. Parang I'm in search always ito yung, actually may list na ako ng mga restaurants na okay ang sisig. Yung mga ligwak out na yan. Yung mga ganun. So, yun. Sabi ko, okay na concept to. Kasi, di ba, Pinoy ang hilig sa pansit. Ang Pampahaba raw ng buhay. Oo, pampahaba ng buhay. Oo. Tapos yun, sisig ko, talagang ang ganda ng combination. Yun. Yan How siya. about drinks? Meron din kayo? Yeah, drinks. Pero more on yung mga soda na, yung mga ganon, juice, yung mga regular na Ang strength talaga namin is really the main course. Main course. Yes. Na paborito ni Cherilyn. Ano po ba yung pinaka-signature dish po, yung binabalik-balikan po sa Kusina A? It's really the lechon de pagon kare-kare and the ribs. Lechon de Pagon. Pugon. Pugon. Ayun po. Pugon is the baked, oven baked. Oven baked siya. So instead na lechon kawale, which is fried Opo. with lots of cooking oil, ito baked siya. So let's make it less sinful. Less sinful. Less sinful Hindi kasi na oily. Yes. Oo. Yun. So yun, yung naman, siya yung sariling fat ng belly. Siya na yung pinaka nagiging oil niya. When it's being baked. Medyo matagal ang proseso, but it's really worth it. Like ilang hours yung pagluluto niyan? From marination to cooking, mga 6 hours. 6 hours. Matagal So, siya. Worth it nabanggit naman. po natin kanina na nag-umpisa po yung Kusina A as a party trays po.
Party And then trays. hanggang sa nagkaroon po kayo ng sariling restaurant. Mm-mm. Ano po yung pinaka-challenging na transition po from party trays to restaurant? Kasi si Party Trays, well, while meron din siyang separate na ano, yung fixed na menu, at pandemic kasi talagang kung ano yung kailangan nung nag-order na that time, mostly customized menu at that time nung pandemic. Customized ng customized. So, ang is parang we're not obliged to really standardize the recipe. Depende sa order. Oo, depende sa order. Not like pag open ka na restaurant, you really have to be consistent with Yes, the same recipe over and over and over. Hindi yung kung ano yung feel mo ngayon, yun yung gagawin mong recipe. Ay, bukas gusto ko medyo matamis naman ng konti. Yung gano'n. Hindi. You really have to be consistent. Kasi restaurant na nga di ba? Kung ano yung pinuntahan nila nung una, yun at babalikan din nila. Kasi medyo, di ba, as a customer, nakaka-disappoint na, ay, hindi na masarap. Hindi ito yung pinuntahan ko nung una. Hindi ito yung in-order ko noon. Oo. Diba? Tapos wala na. Na-lose mo na yung customer na yun. Yun yung pinakamahirap na transition actually. Speaking of customer, ma'am, paano nyo hinahandle yung mga customer na medyo mahirap kausapin? Yung mga ganon, yung mga difficult people na i-handle. Hindi yan mawawala talaga. Oo. Actually, hindi mawawala. It's part of our life, daily lives. Oo. Oo. So, actually, yung mga difficult customers, kailangan mo lang silang pakinggan. Minsan wala naman silang gustong mangyari. Kailangan mo lang, sige, kung gusto mo bang... Comfort lang gusto nila. Oo, or minsan, makinig ka lang. And, kasi pagka may mga negative, of course, we have negative feedbacks as well. Hindi naman, wala naman perfect eh. Pero ang inaano ko sa team parate, don't take it personal. Tama. Don't take it personal. It's okay. It's okay. We're not perfect. We really have to, muna, kung ginagawa ko, ina-evaluate ko, valid ba yung sinasabi niya nung customer? Baka naman talaga nagkamali tayo or baka na mamaya, halimbawa, Or baka concern. stress lang siya. Diba? Oo. Like, we have this one customer na nag-feedback sa Grab na ang hirap daw mag-book sa amin kasi wala daw kami delivery option. Ha? Grab nga yan eh. So, may delivery option talaga yan, di ba? Oo. May delivery option talaga yan. Tapos, parang siguro, irate lang siya at that time. I talked to the customer na I reached out to him. Ikaw talaga mismo. Ni-research ko talaga kung kasi I have no chance to to talk to him na parang yung hindi namin nakuha yung mobile niya through the app. So kinuha ko yung full name niya. Hinahanap ko talaga, in-stalk ko siya. Hinahanap ko siya. Sa hanap ko naman. So, minessage ko siya sa Messenger, gano'n. Tapos, gusto kong pakinggan ano ba talaga yung concern niya at that time. So, yun, eventually, rin na it was a technical glitch doon sa platform. And then he apologized din. Oo. So, yun lang. Magkakaroon talaga ng ganun na incidents. Pero ang inaano ko nga dun sa team ko, do not be disheartened. Don't take it personally. And kung tayo talaga yung nagkamali, we really have to apologize and make up for it. Yun lang naman yung we have to be humble na no perfect kami, no? Kami lang talaga yung yun. Hindi. Pakumbaba lang talaga. Oo, pag Kahit na nag-apologize minsan ka, masakit na yung mga sinasabi. oo, as long as hindi naman sila yung personal na attack na. Wala Or may naman physical attack, siguro. Oo, yun. Iba yun. Iba Pag yun. salita lang, siguro pwede pa. Oo, hindi. At saka pag ganun kasi ang tao, iniisip ko na lang, kawawa naman siya, hindi siya napalaki na maayos. Oo. Diba? Yung values ng tao or you just have to Ikaw na lang pray yung for- mag-adjust. Oh, you just have to pray for them. Kung baka may pinagdadaan ng matindi, baka may sakit, baka ganun. So, intindihin na lang natin sila. Yan yung parati kong sinasabi So sa team. far, ano yung pinakamagandang feedback na natanggap mo sa customer? Na hindi mo makakalimutan? Yung nung pandemic,
kasi sobrang, yun nga, ang daming budget ng mga pharma ng mga customers namin. Tapos, so marami rin naman silang vendors. Marami silang vendors, si pharma, na mag-ano. Pero, may mga hotels pa, actually. Syempre, hindi ko na sasabihin yung hotel. Pero, ang sabi nung top doctor to actually from Alabang. Tapos, ang sabi niya, nag-i-invite ng yung rep sa kanya na, Doc, we have a food, nasa serve, ganyan-ganyan. Tapos, yung food doon sa hotel, ano na naman. Tas ako, ayoko. Pero kung kusina yung yung isa-serve mong food, game ako. So, yun yung... diba? Oo, diba? Nakatawa. Para ikaw yung top 1 option. Oo, nire-request nila kami actually. Yun talaga yung wag na dun sa hotel ganito. Wala namang yung ganon. Yung kay ganito, mas makakatipid ka na, mas sulit pa. Kasi, yung pinapaliwanag ko rin naman sila bakit ganon yung costing ng hotel versus... Oo. Kasi syempre nag-culinary naman ako. Alam ko rin naman bakit ganun kataas din yung prices dun sa iba. Kasi nung time na yun, home-based lang naman ako. So, overhead ko, mababa lang. So, may babawi ako dun sa serving size. Saka syempre, sa lasa, sa quality. Yun. Pang-serving natin. Chef Alin? Amy, Sige. Chef Amy, meron po ba kayong iniidolo na chef at meron din po ba kayong na-adopt from him or her na ginagamit niyo ho ngayon sa inyong business po sa kusina Okay. So, sa culinary industry kasi, medyo mahirap mag-outshine kapag, mag-shine talaga kapag babae. Actually, 'di ba? Napansin nyo, mga executive chef na mga hotel, na mga restaurants, is mostly male-dominated industry kasi siya. So, pag babae ka, tapos one of the top guns ka ng culinary industry, iba ka. Oo. And that's, kaya parang I really look up to Chef Gaita Flores. Yun, kaya medyo... Yung Chibo, di ba? Yeah. Kaya nung nakita ko yung she passed away, Kaya sabi nga, ko, oo. ano ba to? Sabi ko, prank ba to? Joke ba to? Yung ganun talagang naapektuhan Last ako. week ba yun? Last weekend? 2 weeks ago, probably. So, yun, nalungkot ako. Naapektuhan ako doon. Oo nga Oo. Oo, yun. Kasi, diba, male-dominated industry, tapos isa siya sa mga, renowned chefs here in the Philippines. And not In just Asia. here. Yeah, in Oo. Asia. Talagang re-recognize siya. So, yun. Sana, hopefully. One day, ikaw din. One day. Pero Oo. okay naman ako sa buhay ko ngayon, tahimik. Kasi ang sabi nila, to is totoo, pag yung lalaki daw yung nagluluto, medyo maraming sahog, hindi sila, sa budget. Yung parang, mas maganon sila. I'm not so sure. Pero nung OJT kasi ako sa culinary, one thing I've noticed is, halimbawa, pag female, ilalagay lang nila sa food section, ganun. Yung mga magagaan lang na trabaho, like dessert, salad, ganun, pastries. Very girl, very demure, ganun. Pag lalaki sa hot section sila, yung mga butchery, mabibigat kasi physically, they can, di ba? Kaya nga naman, paano nga naman ma-recognize talaga yung female industry sa culinary world kung dun sa, mostly sa code section na assign. So, kaya talagang bilib ako. Binibigyan ng chance. Oo. Yun. Kaya, Chef Kaita, wherever you are right now. Yun. Yes, marami kong gustong pumasok ngayon sa food business. Ano ho yung pinaka-maipapayo nyo ho sa kanila? Bago mag-start, ano yung dapat nilang isipin? Okay. Kailangan gusto mo talaga yung ginagawa mo. Gusto mo talaga yung ginagawa mo kasi this is a very, very physical job. Yung parang talaga nakaka-drain siya. Nakaka-drain siya kasi minsan it can be 24-hour preparation, yung mga ganun. So, madidrain ka physically, emotionally. Pero pag gusto mo yung ginagawa mo,
happy pagod siya. Mm-mm. Pero kung hindi mo masyadong gusto kasi minsan mag-open ng food business kasi sabi nila maganda daw ang profit margin, ganon. Well, it's true, pero pagka mas mataas ang sales mo, mas mataas din ang expenses mo. Yun. Yun, kailangan talagang matindi yung passion mo for the business. Yun, tsaka kailangan hands-on ka, hindi pwedeng sige, gawin mo to, ganyan. Hindi, kailangan hands-on Ikaw mismo ka. nakakaalam sa lahat. Yes. And then eventually, you train people. You train people to duplicate what you do. Replicate. Para eventually you can delegate the task to other people. Kahit wala ka, kampante ka na, okay lang. Kasi alam na nila. Kasi, yun yung ginagawa ko sa team right now, na paunti-unti, nagle-let go din ako para makapag-focus naman ako sa ibang task ng business. Pero andun pa din ako. Nagmo-monitor pa rin ako. Very hands-on pa din. Like, yung mga inquiries, ako pa rin ang sumasagot. When may mga inquiries ng mga catering, ako pa din lahat yon, and I really customize every menu. Yun nga, sabi nyo nga, diba? Balik tayo dun sa tips so kanina. Sabihin nila, children's party. Pag hindi ako makakontento dun sa children's party, marami ba kayong guests na bata? Ano ba yung yung guests nyo? Baka naman kasi puro adults din. So, dapat adults din pang-adults din ng menu natin. Yun. So, pag gano'n, talagang customization is the key. Oo, yun. Yun yung Kaya sabi ko nga, you really have the heart for you to continue the business. Para medyo, naman talagang, meron kasing iba na, okay, natayo ko na to, okay na. Tayo na ako ibang business, yung gano'n. Yun. Ang iniisip ko kasi talagang, this business binigay sa akin ni Lord to, para to flourish and nourish. So, may mga time din naman na medyo nagli-let go na ako, medyo nagpapabaya na ako, kaya nila yan, gano'n. Pero na-realize ko, no, kailangan pa nila ako. Andun ka pa rin. Oo, nandun talaga ako. Nila ako Ilan na ba kayo sa team? I have 5 active team members. And so far naman, happy naman ako. Hello, I know you're watching. Doon naman sa people management, ano ang pwede mong maibigay na advice? Kasi iba-iba yung ugali ng mga yan. Iba-iba. Diba? Again, customize mo na naman yung people management mo. Diba? May iba't ibang approach. Ganyan. Yung communication, iba-iba rin yan. Iba-iba. Minsan, yung iba nakukuha mo na sa pa-chat-chat lang. Minsan, eye-to-eye communication. Diba? Ganon. So, yun. Kailangan aralin din talaga natin yung personality nila. And you really have to make them feel that this is a family. And this business is not just mine. It's for us. It's for us. Yun. And our families as well. So, yun, very naman ako sa kanila. Halimbawa, may namatay ng ganito, or may sakit, kahit yung mga nila, gusto ko maayos ang love life nila. Yung mga ganon. Support. Yes, Supportive. support. Oo, birthday ng wife ni ganito, ganon. Napadala ng gift. Yun. Sana nga, eventually, when we get bigger, ganon pa rin yung magiging approach namin. Family lahat. Yun. Any plans in the future ba na mag-expand pa si Kusina? For now, steady muna tayo while we perfect the operations. And ang isa sa mga is maka-let go na ako sa catering kasi lahat ng catering nandun ako. Present ako. So, ang pinagpo-focusan ko ngayon is to train the team na they can do it on their own. Para ako naman, ibang aspect of the business naman. Like itong interview na to, munti ka na pang hindi matuloy dahil tuloy-tuloy yung catering. Di ba? Hindi man, o diba? Yung ebidensya na in demand yung Kusina A. Oo, yun. Kasi nga. So yun nga, dahil in demand, meron pa bang balance ang
work and personal life. Yes, importante yun. Siyempre, hindi ko naman pwede i-lecture sa mga tao ko yun. Tapos ako, di ba? So, I keep it a balance as well in terms of importante ang rest. Yes. Importante ang rest. Lalo physical, di ba? Oo, oo. Kahit, minsan pag may natutulog sa halimbawa wala naman silang masyadong ginagawa, pinapatulog ko sila. Kasi, di ba, may times din naman kasi talagang tuloy-tuloy na events, orders, ganon. Kaya sa akin, pag may mga off-peak days, yung walang masyadong customers, I don't feel sad. I don't feel sad. Kasi, yun yung binibigay sa amin ni Lord na, okay, recharge muna kayo, pahinga muna kayo. Bawi. Kasi, kasi in the next coming days, ratsyada tayo ulit. Oo. So, I don't get mad. In fact, in-encourage ko pa sila, magsitulog kayo. Ganon. Kasi pagka hindi physically okay or ang mga tao, they can't work well. Tama, hindi productive. Kaya gusto ko i-add doon sa mga tips yung kanina doon sa organizing an event. Huwag niyo naman kalimutan ng suppliers niyo. Oo. You have to ensure also that the suppliers are fed, Yes. working condition nila. Okay, baka naman mamaya hindi na pala sila makahinga sa mga stations nila. Masyado mainit. Oo, yun. So, kasi syempre, lahat yan magko-contribute sa success ng event. Yes, Yung mga oo. suppliers na yan. So, ako naman sa side ko, dahil caterer kami, I make sure na may baon yung team ko parate. So, hindi kayo pwede magtrabaho ng gutom. Tama, oo. Diba? Paano sila makakapag-serve na maayos? Hindi ka makapag-isip ng maayos. Isip. At saka yung kilos mo, syempre, malalobat din yan, Oo, diba? oo. May tubig ba kayo? May baon ba kayo? So, meron yan parati silang wala kaming baon, magti-take out ako, mag-drive-thru ako. I make sure they're well fed. Ganon. Perfect. Yes. Oo. Ngayon pong pagtatapos ng Feb Ibig Month, ma'am, Ay. baka may mga pahabol pa po kayong mga promos, events para ho sa inyong mga clients and customers po. Well, yung naging promo kasi namin nung Valentine's, if they reserve for pag nag-advance reservation, para naman mapagplano rin kami ng mga freebies nyo. So, just message us dun sa Facebook page namin or dun sa mobile. Yung mobile namin is displayed din naman dun sa Facebook page namin. So, as long as you reserve ahead for your dine-in, meron din kami surprise freebies para sa inyo. Tapos, since I'm here, sabihin niyo na rin yung, magic word patok. Ayun. Wow. Ay, magic word. Oo, diba? May May code magic tayo. kami, Oo, may code. Patok. Ganon. Doon sa mga interested, paano kayo hanapin? Tapos, ano yung parang suggested mo na pag, book ng orders? Like, ilang days ahead ba dapat? Well, usually, at least 2 to 3 days naman, huwag na naman kayo masyadong binibigla kasi baka mabigla din kayo, hindi namin kayo ma-accommodate, di ba? Oo. Yun, kasi pagka ito nga, tuloy-tuloy din naman na so, at least 2 to 3 days para naman maplano namin ng maigi yung nyo, yung event nyo, like menu planning, logistics, yun, 2 to 3 days ahead. Pero yung mga halimbawa, mga a la carte orders lang naman, kahit same day, okay na yun. Pwede rin a la carte. Yes, we have a la carte kasi restaurant naman siya eh. Ayun. Yun. So, maraming options. Ilan ba yung capacity po ng restaurant? For the dine-in, it's just 20 to 25. Pero pagka nagpa-buffet setup sila for the events, 20 na lang kasi yung isang corner ginagawa namin buffet area yun. Yun. So, very intimate talaga. Yun. Ayan. Alright, ayan. So, yun po yung sinabi ni ka-partner, Chef Amy kanina na 20 basahin to ko lang 25 po yung capacity. Yung kanyang gabay sa tagumpay, everything that I have right now are gifts from the Lord Almighty. My family, business, my team are entrusted to me by Him for me to nourish and flourish. So, diba? Yes, ka-partner. Chef, ayan. So, sabi nga ni
Chef Amy kanina, ayan, pag si Lord na daw ang nagplano ng lahat, ayan, hindi ka na Wala kang kalaban-laban. Oo, wala makakapigil sa talaga. mga Hindi ka pwedeng nangyayari pumalag. sa'yo. Sumunod ka na lang. Oo, Kapatok. Kasi ino-orchestrate ni Lord lahat ng mga bagay para Yes. sa iyo. Yes. Oo. Tama yan, Kapatok. Basahin ko lang yung mga nag-greet. Si Alona Castillon, wow, excited for another episode. Watching from Baguio City, Larissa Joyce Macabulos. Go, Ate Amy. Mga fans club mo, Tinaw, Darantina, watching from Tokyo, Japan. Koi Jiwon, Wow. for sure, masarap dyan sa kusina. Ang ganda ng chef. Bang, Darantina, Roa, go, go, Amy. Diba? Ito rin si Mary Anoche Reyes. Masarap food nila dyan. Kusina A, the best. O, diba? Number 1 nakalagay. Wow. Thank you. Thank you. Baka meron ka pang ipahabol na shout out. Shout out. So, I would like to thank also Patok team for inviting us over. It's our pleasure. DJR Sunshine Radio 1026 Manila. Diba? Kompleto. Pwede lang co-anchor. Busy ako, wag. Yun, maraming salamat. And dun sa mga customers namin, sa mga friends and family who continue to support us, yung mga friends from the pharma industry na patuloy na nagtatangkilik sa amin. Maraming salamat, and I hope you don't get tired of booking us. Ayan. Yun. Ano pang hinihintay nyo? Mag-book na. Book na book. Habang hindi pa fully booked. Oo. Mamaya magda-dine kami dyan ni ka-partner Wella. Yes, let's go. Alright mga ka-partner, thank you so much once again kay Chef Amy Lorenzo ng Kusina A Restaurant. Kung meron kang kwentong alam mong papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Haba, wag mong itago, kundi dapat ito'y iyong ibahagi at ipatok na yan. And bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Tama mga kapartners at kapatok, muli ako po si kapartner Cherry. Ako naman si ka-partner Wella. Magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at impilan, dito lang sa Patok! May oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.